Ah, Eto okey lang naman, same, mas ano lang 'no siguro, naalala mo yung sinasabi ni Kuya Adel ano na yung before you talk 'no, you walk 'no, walk it first before you talk it ano. So, I make sure na kung ano yung sinasabi ko 'no na, mga bagay-bagay na we need to move on 'no, na we have to forget about MCGI na ang lagi na lang natin nakikita sa kanila yung mali nila na tila ba nung lumabas tayo ng MCGI, hindi na natin na-appreciate yung magagandang bagay at yung mga magagandang bagay na patuloy nating nakikita 'no, na parang tila ang lagi natin gustong pag-usapan, yung kamalian, yung pagkakamali, yung hindi pagkakaunawa sa Biblia. So, nung sinasabi ko yun Ate Ansat 'no, sabi ko sa sarili ko 'no, it's like me 'no, talking this but I have to also analyze or kumbaga evaluate my own self ano na, ito bang sinasabi ko ginagawa ko? So that's the very reason why 'no na medyo kung napapansin mo Ate Ansa at, Brad Enoch 'no, sa lahat Fix, Kuya Adel 'no, Broccoli of course, kung medyo naging madalang, it's because I'm in ano 'no, I'm in the path of fixing my life. Kasi I think that's the best way 'no to prove 'no na, nakalabas tayo and para maipakita natin 'no na tama tayo sa ating desisyon, ipakita natin sa paraan ng ating pamumuhay na umuunlad tayo, hindi yung nananatili tayo sa gano'ng sitwasyon. And I'm really happy, oo, when I'm listening 'no, do'n sa mga past episodes na narinig ko kila Ate Kay 'no, sabi nga nila 'no, na we're done with that 'no, nagmo-moving on process tayo 'no. It makes me feel happy and of course it makes me feel validated 'no. Opo, Of the mindset that I have. Bakit? Kasi yun talaga yung gusto nating direksyon na puntahan, eh, yung hindi tayo masadlak na lang lagi doon ba tila puro sa MCGI na lang, ano ba yung mali nila, ano ba yung hindi nila pagkakaunawa, ito yung mas tamang pagkaunawa, ito yung tamang interpretation. Lagi lang naman tanong natin sa dulo diyan, eh, gaya nung lagi nating tanong na, what's gonna be next, 'no? correct. So, okay, so 'di ba? Let's say nakita natin yung tamang interpretation. But the biggest question is this, no? Ano yung impact nun sa'yo? Ano yung mangyayari sa'yo, 'di ba? Makakapag-move on ka ba o lalo lang tataas yung iyong spiritual ego na, "Kita mo nung lumabas kami mas tama kami kaysa sa inyo. Ang pagkaunawa naririto sa labas, kami ang kinasihan." So lalo nagpapatuloy yung delusion ni Ate Ansat kung Correct. napapansin mo. Opo, 'Di ba, I hate to say this but you have to offend people, eh, 'di ba? You have to offend people to free them, eh, from that delusion or illusion, you know, that they have na kami yung lumabas, baka ang bayan ng Diyos yung mga lumabas. When in fact 'no, hindi naman kayo 'yan, eh. Hindi tayo kasama diyan. So, maganda 'no kung tayo magbabasa rin ng Biblia, sabi nga ni Brad Enoch, basahin mo 'yan ng aware ka 'no. Yung ginagamit mo yung tinatawag na metacognition, na aware ka doon sa awareness mo. You are also thinking of your own thoughts 'no, you are thinking of your own interpretation about the Bible 'no, na hindi ka kasama diyan. So, kailan ka lang nagiging kasama diyan? Kapag ina-adapt mo yung itinuro ni Jesus na morality, yung correct. kanyang law of love. Pero Mhm. the rest diyan, huwag ka na makisali diyan na tila ba let's say for example, makakarinig tayo ng may mga nagtuturo nowadays ano, common ito sa mga nag-exit na 'no. Ang sinasabi nila, si KDR daw, hindi kinasihan, si Kuya Daniel daw o si Brother Daniel Rason, kumbaga feeling ng MCGI, sila yung bayan ng Diyos at sila yung nasa loob ng Biblia na hindi daw dapat gano'n 'no, kasi hindi naman talaga sila yung bayan ng Diyos. Pero pansinin mo 'no, just guard them 'no, listen to them doon sa kanilang unguarded spoken minds 'no, naibubulalas din nila ito, na bibigyan tayo ng pagkaunawa 'no, huwag tayong mag-alala dahil, sa araw ng pangangailangan o yung basta yung gano'n ano, na yung Espiritu ng Diyos, ibubuhos sa'yo, huwag kang mag-alala at magkakaroon ka ng bibig na hindi masasalangsang ninuman. So magkakaroon ka ng bibig 'no, na kumbaga, ang nagsasalita ay Holy Spirit. 'Di ba ate unfair 'yun? Kung sinasabi Unfair. mo sa MCGI, kila KDR, kila Brother Daniel Roson na hindi kayo 'yan, hindi kayo nakasulat na 'yan, 'di ba? Tapos kayo, ike-claim mo naman na kayo yung nakakapagsalita, kayo nakakaunawa, kayo yung kinakasihan, kayo yung binibigyan ng bibig na hindi masasalangsang, sinushoot niyo rin yung sarili niyo sa Bible, eh. Correct. Opo, Ano ganda 'di po. ba?
Opo. So unfair yun. So kung babasa ka ng Biblia, maging neutral ka. Alam mo sa sarili mo, hindi ito para sa akin. Ito'y libro ng Israel, isinulat ng mga Israelita para sa mga Israelita. Kailan lang ito naging hintil para sa mga hintil? Sa panahon ni Pablo. Para saan? Sanlibutan ba ng buong mundo? We have to be mindful about the Bible. May sinasabi rin nilang sanlibutan doon, tinutukoy nila yung Roman Empire. Yung sanlibutan ng sakop ng lupain ng Roman Empire. Hindi yan basta-basta buong mundo na parang pagtila sinabing sanlibutan, iniisip mo na buong earth. No. Kailangan i-consider mo rin yung context ng Bible na pag sinasabing sanlibutan, Roman Empire, lahat ng nasasakop ng Imperyo Romano, may mga hintil doon. Yun yung gusto nilang pangaralan doon. So, huwag mong isushoot yung sarili mo. Huwag mong isasama yung sarili mo na tila ikaw kasama ka, karakter ka sa Biblia. No, you're not. Never you will be. Kunin mo lang yung the Jesus way. Kunin mo yung the law of love ni Jesus, yung selfless, unconditional love. Doon magiging relevant ka. Pero the rest, irrelevant ka na ron. Yun lang ate Correct. Ansat. No, we have to be fair pag nagbabasa tayo ng Bible. No? Huwag nating iaakusahan o para magsasabihin sa MCGI na hindi naman kayo yan eh, hindi kayo yan, kasi hindi kayo yan. And then gagamit tayo ng sitas na huwag tayong mag-alala, no? Kasi bibigyan tayo ng bibig na hindi masasalangsang ni naman. Eh ikaw din, sinushoot mo yung sarili mo sa Bible. So ano ba talaga? So kung magbabasa ka, alam mo sa sarili mong hindi yan para sa'yo. Kunin mo lahat ng moralidad dyan, i-apply mo sa buhay mo. Yun ang pinakamaganda rather than dinidebunk natin ang dinidebunk yung MCGI and then hindi naman nakikita sa ating pamumuhay. No? Na tayo, nangangaral tayo, turo-turo tayo, bait-bait tayo. Ang pinakamahalaga kasi dyan, Ate Ansat, kapag wala ka if you're off cam, it reveals you. Correct. So, dapat doon mas magliwanag ka doon. No? Yung tinatawag na Christianship, if there is such a term, no? Yung tinatawag na pagiging Kristiyano, dapat magliwanag yan off cam, offline, hindi online. Kasi pag online lang, pretentious tayo niyan. We are what we call Christian hypocrites. So I'm going back again to those two words, so Christian hypocrites. Bakit? Kasi we have to say this eh. We have to hurt you, no? The painful truth will set you free. Kung hindi mo kayang tanggapin, then you are steady about being a hypocrite. No, all of your life, no, you will be a Christian hypocrite. Why? Because your heart is not open. That's why your mind is not opening up. Bakit? Kasi ayaw mong tanggapin eh. I-assess mo yung sarili mo. Mabuti ka ba kapag ka offline at online? O online lang, pag offline hindi. Kasi kung hindi ka pabuti offline, then you are a hypocrite. At huwag ka masasaktan kung sinasabi namin, this is for your own very own good. So, just open your mind. Tanggapin mo yung para sa'yo, para sa ikabubuti mo. Iyon, Ate Ansat. Thank you. Opo. Kapag magbabasa ka ng Biblia, even before yan na yung pinagsisigawan natin, no? Even ako nung nasa PPP pa ako, no? Yan yung lagi natin sinasabi na basahin mo yung Biblia kapitulo, no? Basahin mo yung content and then the context, no, no content. Wag yung kukunin mo lang yung isang verse tapos bibigyan mo ng sarili mo konteksto, iwiwib mo, itatahi-tahi mo doon sa iba't ibang mga bersikulo ng iba't ibang aklat para lang makabuo ka ng sarili mong narrative, no? Tama yung sabi mo, no? Kailangan basahin mo yan, no? Kung kailangan basahin mo chapter by chapter by chapter, no? Para mas maintindihan mo. Kasi alam mo, ano eh, Ate Angkat, no? At the end of the day, sabi mo nga, ano, ayaw mo mag-overthink, no? Ako, pabor ako dun eh. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi ganito, you overthink the Bible. Okay, let's say for example, no, you got the 99%, no, 100% you got the interpretation, no, the right interpretation. But you're not living it. Yung Hmm. natututunan mo, yung naiintindihan mo, hindi mo naman na isasabuhay. So what's the point? Correct. Mas okay na ako doon sa simple-minded, no? Itong pagkakasabi diyan eh, tapos ang laging nauuwi sila sa pagkakaintindi nila. Ang sabi kasi pag-ibig eh. At the end of the day, it's pag-ibig eh. At the end of the day, it's always pag-ibig. Let's do good works, no? It's all about pag-ibig, no? If they see us, no? We are doing good works na namimigay tayo ng lugaw o ano man, at pinaparatangan tayo na ipinapakita natin at sa puso naman natin na hindi natin ipinapakita, talagang sadya nakikita lang. At the end of the day, no, it's still love, no, that matters, no. Alam mo, Ate Hansat, mas okay na yun. Mas okay Correct. na yun, Opo. simple lang yung pagkakaintindi mo eh. Kasi alam mo kung bakit, ina-actuate mo kasi yung love na natututunan mo sa Bible eh. Rather than alam mo lahat ng interpretation, pero may isa doon, wala kang matupad. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, hindi naman aariin ganap yung nakikinig eh. Ang aariin ganap yung natutupad. Sabi ni Gautam Buddha, kahit i-recite mo lahat ng Holy Scriptures, wala ka namang tinutupad dyan,
worthless ka, wala kang halaga. Kung Correct. titignan mo, in a nutshell, yung sinasabi ni Buddha at saka ng Kristo, parehong-pareho lang yun. So, kahit na hindi mo na maintindihan, kahit kumbaga kunyari ako kung kay Brother Daniel Rason, ano, sabihin na natin, sige, hindi niya naiintindihan. O sabihin natin marami siyang hindi naiintindihan, na misinterpret niya. Pero it boils down to teaching them how to love people and actuate that love. No, ina-actuate talaga nila yung pag-ibig, iginagalaw nila yung pag-ibig, no, ginagawa nila. No, kahit pa mali ang kaintindi nun, masasama ako dun eh. Rather than sasama ako sa mga tao na nakakaalam ng Biblia, pero hindi naman tumutunod. They end up Christian hypocrite. So I'd rather be with those Christians na hindi nakakaintindi, pero nabubuhay sa pag-ibig at gumagawa ng pag-ibig, kesa naman doon sa mga nakakaintindi, pero hindi naman nila isinasagawa yung pag-ibig na tinuturo nila. That makes them hypocrite. Yun lang, Ate Ansat. Oo, ang ganda ng sinasabi mo. Actually, Ate Ansat, yan talaga yung tamang daan, no? Yan yung dapat na tinatawag, no? Yan yung pathless path. Kasi ano eh, hindi mo kailangan ng strict na kumbaga ng strictong daan dyan, you know? Kaya nga sinasabi ng Kristo, no? In love, you are free eh. So, yung ginagawa mo, yung sinasabi mo, yung ngayon, yung sinasabi mo, no? For me, in my own opinion, that's what you call Christ consciousness. Alam mo kung bakit? Bakit po? Yan kasing tinuturo ni Jesus eh. Yan, basahin mo yung Biblia, no? As a neutral reader. Kalimutan mo muna yung pagkakristyano mo. Now, when we're saying na kalimutan mo muna yung pagkakristyano mo, ibig sabihin magpakagago ka, hindi ganun ha. So, kalimutan mo muna yung bias mo. As a Christian, lumaki kang Christian ang alam mong tama. Hindi, kalimutan mo muna. Maging neutral reader ka lang. Makikita mo, no, na from Judaism, ano, ang tinuturo ni Jesus ay maging malaya kayo doon sa mga tradisyon, doon sa mga kautusan, ano. Bakit? Kasi gusto niyang mamuhay kayo ayon sa sarili niyo, no? Maging malaya kayo na hindi kayo natatakot, no, doon sa tinatawag na mga ritualistic traditions na na-o-oppress yung mga tao. Yung mga kaalib sa Judaismo, no, na-o-oppress sila ng mga Pariseo, ng mga hypocrites, no, ng mga tinutukoy ni Jesus doon. Hindi naman niya kasi kinokondem yung mga makasalanan doon eh. Ang kinokondem niya doon, yung mga ipokrito, no, na mga Pariseo, tagapagtanggol ng kautusan, mga eskriba, yan yung mga tinutuligsa ni Jesus that time eh. Anong tinuturo niya in a nutshell, Ate Ansat? Ang sinasabi lang ni Jesus ganito, malaya na kayo diyan. Be yourself, no? Explore, no? Live your life, no? See the world, no? With Opo. love in your heart. Everything that you do inspired by selfless unconditional love is worth it, no? Will be justified. Yun yung ginagawa ni Jesus that time. Yun yung itinuturo niya, in my own opinion, as an independent reader, no? Pinapalaya ka niya doon, no? Teka, kumbaga tayo noon, di ba? Kailangan Wednesday, Saturday, Sunday, kailangan dumadalo, wag pababayaan ng pagkakatipon, kailangan may abon. Malaya ka dyan, dude. You don't need to go through that, no? You are driven by fear na kasi pag hindi mo ginawa, no, hindi mo inuuna ang kaharian ng Diyos, ibig sabihin hindi mo mahal ng Diyos at ikaw ay mapapahamak at ang kapahamak ka sa impyerno. It's the very same thing na ginagawa ni Jesus that time. So, hindi ka matakot dyan. As long as you are living in love, do whatever you want. Just harm no one. No? By harming no one, it signifies that you love others as yourself. Kasi hindi mo sila ginagawa na masama. Bakit? Kasi ayaw mo rin, nagawan ka nila ng masama. No, ibig Opo. sabihin, no, if you love yourself, love others as yourself. Just be yourself, no? Explore the world. Do whatever you want to do. Just make sure that all things you do are inspired by love, or from the word inspired, no, two words, in spirit, no? Kaisang espiritu ng pag-ibig, no? Inspired or in spirit with love, ibig sabihin nun, lahat ng ginagawa mo aariing ganap. So malaya ka na doon sa kautusan. Yun ang tinuturo niya that time. The very same thing na sinasabi mo ngayon, I want to explore my life, live my life, try so many things, no? Live the world, no? As long as I'm living in love, I know all things that I will do, I will be justified. Yun yung tinuturo ni Jesus in a nutshell. Sa ayaw mo at sa gusto mo, basahin mo ang Biblia as a neutral reader, mapapangiti ka sa dulo at sasabihin mo, shoot, ito lang palang sinasabi ni Jesus. This is how simple it is na sinasabi ni Jesus. Kaya pala sinabi niya na ang aking pamato ay magaan, mag-aral kayo sa akin. Simple lang kasi yung tinuturo niya. Ate Angkat. Ganun lang Opo. kasimple, gaya ng sinasabi mo.
Ayun, that, no? Kasi that's when you what really love is. Kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, unahin ang sarili mo, ibigin mo ang sarili mo, paano mong maiintindihang ibigin ng iba kung hindi mo alam ibigin ang sarili mo? 'Di ba sabi nga nila, you can't give what you don't have. And that's very true in terms of love. Kasi noon, no, yung sabi mo, obligasyon, kasi lalabas, forced love eh. Pinipilit mo yung mga bagay-bagay kasi obligasyon, ano, kapag ka Opo. ganun, para bang kalahating luto na pag-ibig yun, ano, Correct. Opo. by yan. Dinig How niya. about, eto okay na. Opo, Ayun, okay na oo. po. So, so from self-love, no, for you to be able to understand what really love is, no, it begins with self-love, and then that self-love will become selfless love. Bakit? Kasi by understanding love for thyself, no, you will be able to know how to love others as yourself. Kaya nga pinaiibig ni Jesus ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin, dapat alam mong ibigin yung sarili mo. Opo. Kasi kung hindi mo alam ibigin yung sarili mo, paano mo iibigin sila gaya ng sarili mo? Lumalabas kasi, hindi mo naiintindihan ng pag-ibig na sa'yo ang pag-ibig ay tila isang obligasyon na sakripisyo na kailangan ibigin mo sila at kalimutan mo ang sarili mo. Na tinatawag na sacrificial love ang dating. Pero hindi. You have to have your own self-love, no? And then from that self-love, no, it becomes sa ano, and it's normal ano, huwag nating isipin na para bang tila ano, na we move on the side of love, no, that unconditional selfless love ano, na we learn to love ourselves, and then we make it selfless love by loving others as ourselves ano. Na para bang tila hindi na tayo marunong pang umalala ng nakaraan, nawala na yung bitterness. No, it's not true. It's still going to be there, no. Kaya nga napakahalaga na tinatawag you forgive and you forget. Now, one-time event ba yun? Siyempre hindi. Kasi kung uusapan lang natin reality, Ate Ansat, kapag naaalala mo, nasasaktan ka eh. Di Opo. ba? Nandun pa rin, bumabalik nga minsan kapag ka bumabalik sa alaala mo, no? So, yung forgive and forget, it's a continuous process, ano? Like, you forgive and you have to keep on forgetting. Why? Kasi every once in a while, you will be reminded of the past. Now, once you get to be reminded of the past, no, this same emotion gets into you again. Naloko ko, itong nangyayari. But then because of that awareness that you have to keep on forgetting, you will be able to keep on forgiving. So once you forgive, you have to keep on forgetting to be able to keep on forgiving. So keep forgetting so you can keep forgiving. So patuloy-tuloy yon. Huwag natin yung aalisin na parang tila hindi normal. Ba't ganyan? May galit ka pa rin. Dude, that's very normal. Because every once in a while, you will remember your yesterdays. Diba? And Opo. the pain might still be there, no? Kaya okay lang yon, no, na kapag nararamdaman mo yun, don't feel guilty about it, no? After all, we are all humans, no? We have emotions, no? Kailangan natin yung i-acknowledge, no? Ano ang maaaring gawin natin? Is to acknowledge that emotion and embrace it, no? Not to become it, but to acknowledge and embrace it na, oh, naalala ko. Don't say na parang, um, I'm angry, no? From the word I am angry, it means I am anger. You become anger itself. Pero if you put a little space between that emotion, you can just say, I feel anger. So nakahiwalay ka sa galit. Pero napapansin mo, no, nung naalala mo, nakaramdam ako ng galit. So, ang imbis na sabihin mo, galit ako. So ako yung galit, no. Ang nasasabi mo is ganito, I feel anger. Nakakaramdam ako ng galit. So from there may space yung galit tsaka sa sarili mo. Then from there you will be able, no, to think, no, and to separate yourself from that emotion so hindi ka ma-overwhelm. So ano yun yung tinuturo natin sa mga nakikinig, ano, is kumbaga to become a realized person, no, kumbaga to have this what they call, no, a more realized consciousness na, oh, ito yung naging buhay natin, should we stick to this kind of thinking, to this kind of mindset, like a victimhood consciousness na ito yung nangyari sa MCGI, and then every once in a while, maaalala mo, or ang worst is, Ate Ansat, no, by us, no, keeping on talking about MCGI, little do we know na tayo mismo ang nakakapagtulak sa kanila para isipin nila ng isipin ng MCGI. Opo. No? Minsan
kailangan din natin, we have to take off that thing off of us, of our shoulders. Na kasi ang akala natin, no, if we keep on talking about the mistakes of MCGI, akala natin napapalaya natin sila. No, dude. At first, yes. Oo, maaari. Pero in the long run, you are the one responsible. We are the ones responsible putting them in that victimhood consciousness because we are not letting them go of that Correct. consciousness na victim tayo, ganito tayo, ganito tayo, ganito tayo. If us sa Broccoli TV and friends, no, we keep on talking about this, blame us, it's our fault. Or ako na lang, for me, no, it's my fault for keeping you in that state, that state of mindset na victim tayo, dude, kasi yan ang gusto nating laging pinag-uusapan. So anong dapat natin gawin? We have to change the way we talk things about MCGI. Bakit ang nakikita lang natin sa kanila yung mga pangit? Why can't we remember the good things, no, the good experiences, the good people, yung mga mababait na kapatid? Why can't we talk about them to appreciate yung mga taong naroroon? Di Correct. ba? Hindi yung pag-uusapan natin, mali yung interpretasyon ni KDR mali yung interpretasyon ni ate. Si ate, ganito yan, Japayuki yan. Dude, stop that. Di ba? It's Mhm. not gonna do you any good. It's not gonna make you any better. No, it's not gonna make you a good person. Manapa, you become worse, no? You're becoming worse, no? Kasi nung naalala ko, eto ha, nung nasa MCJ pa ako, Ate Ansat, Opo. pag nakikita ko yung mga kapatid, alam kung bakit? Ano po? Mababait sila, Opo. maaamo, talagang nandun yung mapagmahal. So, alam mo, para may mga Exeter na magsabi na, dude, balat kayo yan. Dude, who are you to not to say that? Di ba? Oo. Iba yung siguro yung nakakausap mo. Pero kami, ang experience namin, sa 10 kapatid sa nasa loob ng lokal, 7 ron mabuti So yun yung gusto naming alalahanin. Bakit ang inaalala lang natin, pinag-uusapan natin, yung mga pangit ng LCGI, dude, ba't di natin pag-usapan yung maganda sa kanila? Di ba? And then let's make them decide. Kasi makikita naman nila in the future, oo nga, no? They exposed this, no? And then we saw it. And then we want to get out. But then kapag ang sinabi nila, yes, we saw that, no? And we can't say anything about it, no? It shows that it's true. But then we have hope that our leader will change and this is still, kumbaga, the bayan of Diyos and we are still living in love. Then so be it, let them. Kasi kung yun ang nakakapagpabuti sa kanila, ba't aalisin mo sila ron? Ano bang plano mo? Di ba? You are playing Messiah na kailangan mapalabas ko yan at gumuho ang MCGI. Don't do that. Baka mamaya Mhm. lumabas siya mga yan, walang puntahan. At nung wala na puntahan, nagkaroon ng void, hindi nila alam kung saan sila pupunta, naging lang mga masasamang tao, Correct. Mm. naligaw, di ba? Kung may direction sila kay Brother Daniel Rason, then so be it, let them. Kung nagkakamali si Brother Daniel Rason, then let them see it. At kung totoong may Diyos, then let God deal with Brother Daniel Rason. Wag lang yung parang titirahin niyo si Daniel Rason, i-disrespect niyo yung asawa niya, si Sister Alin Rason, tatawagin yung Japayuki, at si Brother Eli, tatawagin niyo na pati yung personality niya, you will put it into question. Dude, lahat tayo, meron tayong mga skeleton in the closet. Huwag Correct. mong gawin yan. Kasi ikaw rin mismo yan So kung ano yung sinasabi mo, ikaw din yon. You have to self-reflect, no? Ano ba ang nangyari sa akin when I exited? Compare mo yung sarili mo. Ano ba ako before nung nasa MCGI ako? Mabait ba ako? Mabuti ba ako? I think yes, I believe so. Kasi sumasama ako sa mga gawain pang mabuti at lahat ng bagay ng ganito. Nung lumabas ako, ano bang ginawa ko? Wala akong ginawa kundi atakihin ko yung mga kapatid kong dating sinasabi kong mahal ko at may pag-ibig ako. Inaatake ko sila. Dude, saan ka? 'Di ba? I-assess mo yung sarili mo para matauhan ka. Ganito kasimple, if MCGI makes you a good person and makes you live in love, despite of the things that you know, consciously you know na may mali, at nagpapatuloy ka dahil may pag-asa kayo sa Diyos na ang lahat ng bagay gumagawa sa ikabubuti. At si Brother Daniel Rason, siguro he will come to his senses in the near future at maaayos ang lahat kasi we have high hopes in God that we have faith in, di ba? So Opo. baka sakali, then let them be. Huwag nyo silang bunutin ng bunutin doon. And let's not talk about the ugliness of MCGI. Let's talk about the beauty of MCGI. Kasi in reality, bumuti rin tayo dyan Ako for one, bumuti ako dyan. Natuto ko na maraming mabuting kabutihan dyan. Sabi nga ng misis ko sa akin, alam mo, sometimes when I get to listen to you, wala ka nang topic, kundi ugliness ng MCGI. Pero one thing, nung nasa MCGI ka, mabait ka mabuti ka Not that hindi ka na mabuti now, no?
Pero naturuan ka ng kabutihan ng samahan na yan, eh. So why not look at that? Why not see that rather than the ugliness, 'di ba? So Opo. sabi ko, tama yung misis ko, eh. 'Di ba? So Hmm. let's talk about the beauty of them, 'di ba? So we can appreciate them, not to engage in any word wars or not to battle them. No, kasi kapag gano'n, eh, hindi ka na Kristiyano niyan kung ganyan ang ginagawa mo. Sorry Ate Ansat, napahaba. Exactly. Oh, agree no Ate Ansat, no. Yung mga bagay na yun, no, those are worth exposing, eh, 'di ba? Mm. Yung mga naalala mo yung mga um, kumbaga, mga in-expose ni Kuya Adel Razon, ano? Talagang kumbaga yun, backed up by evidence yun, no? Pinag-aralan niya mabuti, Oo. ni-research niya, hindi hearsay, ano? Yun yung mga pag nalaman mo, no? Actually, naalala ko nga, sabi ko kay Kuya Adel noon, sabi niya sa akin about doon kay Rick Ross, ano? And then I spoke with him and nasabi ko sa kanya, not in a negative way, no? This is actually in a very positive way. Sabi ko sa kanya, actually Kuya Adel, kahit pa si Rick Ross yan o kahit Rick Ross pa o sino pa, wala na sa akin eh. Kasi yung lahat ng mga bagay na in-expose mo through Broccoli TV is enough. Correct. Enough na yon para magising ako. So, para sa akin, it's just an addition. Good to know, great to know, entertainment. Maybe it could be a huge help para doon sa mga nagsisimula pang lumabas o mga nag-iisip. Pero kung titignan po natin, balikan lang natin lahat ng episodes ng Broccoli TV, especially doon sa mga in-expose ni Kuya Adel, Ate Pecha, and the rest of Broccoli TV and Friends, even when Dark Knight is here. Sapat na po iyon eh, para kayo po ay matauhan. Ngayon, ano po yung sinasabi namin? Are we having a change of heart? Yes, probably, no? Bakit? Kasi ito yung sign na nakapag-move on na nga po kami, no? Nasilip din namin, no, habang lumilipas ang panahon, nothing's going to change, Ate Ansate. We keep on talking about this, pero little do we know, no, tayo na mismo pala yung responsable, no, kung bakit yung mga nakikinig sa atin, nananatili doon sa victimhood consciousness. Kasi tayo yung laging nagbi-bring up ng topic na yun, Correct. no? Na yes, oo, nandun yung ini-expose, no? Pero sa kabilang banda, no, bakit hindi rin sila nakakaalis? Kasi we have to take a look at that side as well, eh, di ba? Na, bakit dito mga ito, ang tatagal ng nakikinig, 2, 3 years, no? A year or so, 2 years, no? Bakit ganun pa rin? Kasi yun pa rin yung pinag-uusapan natin, eh. Doon pa rin sila nakakulong kasi yun yung fini-feed natin sa isip nila. Kaya yun tumatakbo sa isip nila. So ito. Then that victimhood consciousness, no, tayo naglalagay sa kanila. So kaya po ngayon, ang Broccoli TV and Friends, no, we are actually kumbaga deviating our path, no, somehow na medyo nagsa-sidestep na po kami sa MCGI. Why? Kasi gusto naming maipakita sa inyo na this is how we should move on. No, Correct. ito yung mga narinig nyo and all those things that you have heard. No, balikan nyo lang po lahat ng episode. Enough of victimhood consciousness, no? I think I need to move on. I can see I can see, not all, but many of the Broccoli TV and Friends are now moving on. Then siguro kailangan sumabay ako sa kanila, no? If it's the right thing to do, then do it. It's always the right time. Huwag na po tayong masyadong magtagal. Ako, for one, nauna ka sa akin, Ate Ansat, diba? Tapos ako Opo. ngayon, parang more or less, siguro a little over or a little less than 2 years, no? Sabi ko Opo. sa sarili ko, it took me that long, ano, para maging ganito, no? Pero I don't blame myself, ano. Kasi nga, nung time na yon, dahil yun ang lagi din natin na pag-uusap tayo, no, na may mga mas nauuna, may mga medyo nauhuli. Pero ito na yung consciousness natin, dumarating tayo dun sa realization na, hey dude, it's enough. No? We came from them, we went out, we saw what's wrong, di ba? We set out, we are now facing our own lives, di ba? Then that on, no? And think about ourselves, no? Self-love, our families and friends, connection, rebuilding our lives, no? Rather than us talking about the same thing over and over again that we don't know, no?
little do we know that we are putting them in a state of victimhood consciousness kasi tayo mismo, hindi tayo umaalis doon. So, kung nakikita nyo po at napapansin nyo na medyo umihiwalay na po ang aming pag-uusapan tungkol sa MCGI or napag-uusapan every once in a while, pero we'd rather talk more about the reality of life, how to face life. Mas, ano po, na mas matuwa po kayo kasi ibig sabihin po noon, ni-invite din namin kayong sumabay sa amin para lahat po tayo makapag-move on na. Ayun, Ate Ansa. Correct. Yun. Thank you din. Ang ganda ng sinasabi mo, Ate Ansat. Ano? Ito yung dapat na pinag-uusapan eh. Ito yung talagang moving on. No? This is the kind of conversation that you would like to listen to no? Every night, no? If you will. Ano? Kasi this will empower you. No? Kasi right now, some of the new ones, no, they're still under the spell or power of the program, no? Yung religious matrix. No? Ano yung kailangan mong gawin? Madi-disempower mo yan by empowering yourself. No? Ngayon, sa pinag-uusapan natin, ito, self-empowerment ito, Ate Ansat. Hindi natin kailangan mag-rely pa sa kung ano man. Ano. The Bible is good. Don't get me wrong. Ano. It can make you a good person. No? It can self-empower you no, to being a righteous person. No? But to face the reality of life, kung paano ka mag-move on after mo makulto, I don't think not. It will make you a good person, pero kung mag-a-apply ka ba ng trabaho, Ate Ansat, dalhin mo yung Bible mo, nakakapasa ka ba? Hindi po. Ang sasabihin sa'yo na kausap mo, dude, I know you're a good person by bringing your Bible, but dude, you're not in the church. We are not in the church. No? We are looking for people who can contribute in our company, make our company grow. Diba? So, kailangan din natin magpakatotoo. No? Dalhin mo man ang Biblia, maghanap ka man ng hanap buhay mo, ipakita mo yan, hindi ka makakapasa dyan. Correct. So, anong kailangan mo? No? Mag-invest ka sa sarili mo. Learn new things. No? Ako, ganun nga. I'm having a difficult time because I'm old. Pero andon na ako sa ganong mindset, no? I have to learn new things, no? I have to get out, no? Because the war is outside, Ate Ansat, no? Opo. The war is outside, not inside your home. Diba? The battle is outside. That's the reality of life, no? Life is brutal, no? So you have to get out there, no? Then head on, no? Sumabak ka dun sa gera. Because everybody's doing that, no? Sumasabak sila. And ito ako sa sarili ko, nasabdak ako for a little over 2 years, di ba? I stayed at home, di ba? Wala akong ginawa, kundi basahin ng Biblia, basahin ng Griego, basahin ng Ebreo, di ba? But then ang question ko rin sa sarili ko, then what happened? What happened? Nga po. Di ba? I'm still the same person. Di ba? So, ano yung sinasabi natin? We don't regret it, no? It's just that siguro, para sa akin natin, Ansat, no? Kasi ako, ang sa akin, when I focus on things, no, ayoko nang nahahating attention ko. So for a little over 2 years, no, wala akong ginawa no day and night kundi magbasa ng Bible. Ano yung goal ko, Ate Ansat? To prove that Brother Daniel is wrong. To prove that their interpretation is wrong. To prove, no, that they are not being guided by the Holy Spirit. Pero alam mo, habang nagbabasa ako, Ate Ansat, nare-realize ko what I'm doing is wrong. This is not life. This is not how I'm supposed to live my life. I forgot about my wife. I forgot about my kids. Bakit? 'Di ba? Dahil dito. 'Di ba? But then, sabi ko sa sarili ko, it's there. I need to let go, forgive myself, release myself from the past. Not that I have to move on. I have to face what's now, 'di ba? So I can dictate my future. So ito po yung mga bagay na mas magandang mapag-usapan natin, no? Para po tayo magkaroon ng lakas ng loob harapin ang buhay. Yes, the Bible is good. Wala pong hindi kami po dito, we are all Bible lovers, no? We respect the Bible, we love the Bible, we love Jesus, no? We love the Christ, no? But then ang sinasabi po namin is to face your life, no? To face your life, no? Na after nating maging victim, no, hindi pwedeng mag-aabang lang tayo lagi ng podcast, uupo tayo, ay oo, tama nga. Oo, mali ang interpretation. Dude, the only thing that it's doing for you is to increase your spiritual ego. And then you become even more self-righteous. Kaya nga sabi ng iba mga kapatid kanina, ayon sa binabasa mo kanina, Ate Ansat, no? Yung iba, mula sa MCGF paglabas, nag-iba ugali, no? Naging ibang ugali. Bakit? Kasi maraming exiters, Ate Ansat, based on my own personal observation, mga naging self-righteous.
Alam mo kung bakit, Ate Ansat? Bakit po? Kasi wala na tayong mapag-usapan, wala mapag-usapan kundi, miss and then what? 'Di ba? Alam mo nga, anong naidulot sa mga kapatid? Kita nyo, mali kayong mga nasa loob, kami ang tama, kami ang kinakasihan. Dude, what happened? You just increased their ego. You just made them even more self-righteous. 'Di ba? Correct. So hindi rin nakabuti, 'di ba? So ano yung kailangan nating gawin, no? Wag alisin na natin yung bang ito ang buhay ko na kasi kasi ito yung nararamdaman ko kasi meron kaming facing we respect your timing. If you're new, if you just exited out, no, if you're a closet, no, and you just got out, you exited, we respect you and your timing, but Correct. never we will respect your unwillingness to move on. Correct. Kasi Ate Ansat, if you are now conscious enough, you are now conscious enough to move on and you're not moving on, there's a problem in you. Correct. That we Ganda will po. not respect. Mm. 'Di ba? Ang Opo. sasabihin namin sa iyo, you dumb idiot. 'Di ba? You have to move on. Don't be a stupid person. Do what you're supposed to do. Get out there, no, be in the war, no, do great things, no, do stupendous things, and don't be stupid. Exactly. Actually, maganda yung sinasabi mo many will disagree, no? Pero ako, as far as I can say, based on my own opinion, yung sinasabi mo, Ate Ansat, that's what you call Christ consciousness. Yan ang Christ consciousness. That you do whatever you want to do in life, no? As long as you do all things in love. Bakit? Kasi nakasulat din naman yan sa Biblia nila di ba? Kung nagbabasa sila na maayos, no? Ang pag-ibig, Ate Ansat, hindi gumagawa ng masama sa kapwa. Tama ba? Opo. Di ba? Yun ang nakasulat na ang pag-ibig hindi gumagawa ng masama sa kapwa kung hindi gumagawa ng masama sa kapwa yun, lalong hindi gagawa ng masama sa sarili yun. So, ano yung sinasabi natin dito, no? Do whatever you wanna do. Just make sure you harm no one. Harm no one. Live your life the way you are. Never be captivated by nobody, by anyone else, no? By a preacher or a teacher or anybody else, no? Never be captivated by anyone. Live your life in love the way you are. Magiging masaya ka dyan, magiging malaya ka dyan, at yan ang itinuturo ni Jesus. Just reread the Bible and read it over and over again as a neutral reader. Don't be a Christian. Okay, forget about being a Christian by reading when reading the Bible. You will see that that is what Jesus is telling the Jews before. Dude, live your life, no? Live your life, no? The way you are, no? Just make sure that you have the Christ in you, because if you have the Christ in you, you have the consciousness of Christ in you, and that's what you call the mind of unconditional or selfless love, that you will do all things in love, no, while living your life the way you are. So anong kailangan natin gawin? Lumabas tayo, let's enjoy life. Let's experience life, because life itself is you. You are life. So Correct. live yourself because you are life. That's what you're supposed to do. And the love that is in you, di ba? Once you get to understand self-love, it will be elevated to selfless love. Then love others as yourself, because now you know how to love your own self so you can love others as yourself. We are free. We are all free. If some people would like to stick in a religion, dude, go ahead. If that makes you a better person. Sabi nga ni Selectable kanina, you don't need a religion to become a good person. And that's very true. You don't need a religion to become a very good person. What you only need is a good heart. If you have that good heart in you, that's enough, Ate Ansa. And then live your life with a good heart, the way you are. Ayan, Ate Ansa. Galing. You have to develop in you that critical thinking. It's time, no, to have a critical thinking mind. Kasi, alam mo, Ate Ansa, yung isang taong pinagagana yung kanyang critical thinking, yung kanyang analytical thinking, alam mo kung anong tawag doon, Ate Ansa? Ano po? Taong marunong magmahal sa sarili yun. Kasi Opo. ayaw na niyang madaya sa ulit. So that's what you call self-love, Yun ang bunga
ng self-love, ano, yung tinatawag na wise love, ano. Tama si ano, si Spinach dun, kasi tinuruan tayo ng tinatawag na dumb love, ano, yung D-U-M-B, no, dumb love, no. Na yung bang tipo na sunod na lang tayo ng sunod dahil ginagamit yung salitang pag-ibig, no, na all of us were blinded, no, basta pag sinabing pag-ibig, sunod na lang tayo. So, hindi na natin inisip yung tinatawag na self-love, no, by having a critical thinking mind, that shows that a person actually has self-love for himself, no. Bakit? Kasi para hindi siya madaya. So tama yun, no? Pairalin natin yung tinatawag na critical thinking. That's a sign of self-love. Ngayon, sabi nga ni Spoon, ano, na we have no choice but to move on. And yes, naiintindihan natin talaga yung may mga galit, no? Yung mga hanggang ngayon, yung depende sa bigat ng nangyari sa buhay, no? Tama yun eh, we respect that, ano? Until such time, Ate Ansat, no, they came into consciousness, no? Yung tinatawag na realization, that point of time, no, na masasabi nila, dude, I think I've heard enough. I've known enough. I am conscious enough to move on. Kasi even if, di ba, nasasaktan ako, di ba, o ito yung sitwasyon ko, if I will not move on, nothing will change. So yun yung sinasabi natin na we respect, no, yung tinatawag na timing, Ate Ansat, no, doon sa hindi pa conscious enough. Pero yung sinasabi natin dito, Spinach, no, kapag yung tao, conscious na siya, alam na niya, no, naiintindihan niya na well realized na siya, no, na alam niya na dapat niyang gawin, pero nananatiling victim at nag-e-enjoy sa pagiging victim of consciousness kasi bakit? Um, Naaaliw din siya doon sa mga podcast na pinakikinggan niya eh, kasi hindi na laging pinag-uusapan. Well then, both of them, no, they become, I hate to say this, no, but they become stupid, no? Bakit? Kasi after being victimized by a cult, no, you're not supposed to do stupid things anymore, di ba? Because you are now wiser than yesterday. What you're Yes. supposed to do is to do stupendous things. Magkaiba yun, Ate Ansa. Iba yung stupid, iba yung stupendous. No? Yung stupid, no? Ibig sabihin, aware ka na, conscious enough ka na, you've heard enough, narinig mo na, nakita mo na lahat ng expose ni Kuya Adel, backed up by evidence, no? Lahat nandun na. And then you've heard a lot of episodes in Broccoli TV, no, about the Bible or about ganito and ganyan. You've known enough, you are well aware enough, but still, you choose to live a life of being a victim, then you are stupid, di ba? Now, kung hindi ganun ang pinili mo, sabi mo sa sarili mo, it's been a year, it's been 2 years, I am conscious enough, no, I can see that some of the podcasters are moving on. I think it's time for me to move on too. You are bound to do great things, and that's the meaning of stupendous things, no? Ibig sabihin ng stupendous, no? Great things or amazing things that awaits you, no, because nothing will happen if you don't do that. You won't be able to do stupendous things or great things if you yourself will not make yourself work. Your work is to work, your job is to find the job, your work is to work, so you have to keep on working for you to be able to work and make your life work. Ayan, Asya. Thank you. Oo, yung tinatawag na self-righteous, ano? Yan ang iwasan natin, no? Gaya nga ng lagi nating sinasabi na Brad Enoch, no? Christianity is a responsibility, not superiority, no? Na tila ba kapag dala pa rin kasi ng mga nag-exit yan sa MCGI na dahil sila Kristiyano at yung mga iba agnostic, atheist, omnis, no, Buddhist, Hinduist, Taoist, no, superior sila, no, not really understanding what is the essence of Christianity, no, that it is not about superiority but a responsibility to showcase yung tinatawag na the commandment of love o the law of love na itinuro mismo ni Jesus, di ba? Para mabadha sa iyo ang Kristo, dapat namumuhay ka sa pag-ibig, no, sa isip, sa salita at sa gawa. Yun ang Kristyanismo eh. Yun ang kahulugan ng Christianity bilang responsibility, hindi superiority. Di ba, Father Mackenzie? Yes po, Brother Elios. Kaya nakakalungkot, Ate Ansata, no? Kumbaga, ang pag-usapan lang muna natin dito, no? Ganda kasi ng sinasabi ni Brad Enoch, ano? Yung tunay na pag-ibig, no? Yung tinutukoy ng Kristyanismo, ito yung pag-ibig sa lahat ng tao, no? Bakit? Kasi ang sinusundan ng Christianity si Jesus eh. Yung nagdala ng Kristo, no? Yung in-embody, yung Christ consciousness, ano? Na ang tinuro ni Jesus na ito, no? Yung kaisipan pag-ibig, ano? Na ito hindi naninino, hindi nagtatangi ito eh. Hindi ito namimili, kumbaga. Pero
ang nakakalungkot kasi 'no, ang namamasdan natin ngayon, Ate Ansat, 'no, Brad Enoch, even though hindi ka kasama sa MCGI world ano, and Brad Spinach, being a long time victim of this cult ano, yung mga nag-exit 'no, para sa akin Ate Ansat, Brad Enoch and Spinach, mas lumalayo yung karamihan, eh. Mas lalong nagtangi, mas lalong kasi mga atheist yan, eh, what do you expect? Alam mo yon yung gano'ng mababasa mo, makikita mo 'no, simple as that 'no, simple as it is, they are atheists. Dahil ba atheists sila, masasamang tao na sila. So dito mo makikita, Father Mackenzie 'no, na maraming mga MCJ exiters 'no, na lumabas, imbes na magbasa ng Biblia dahil nakita nila na nadaya sila doon sa pinanggalingan nila, they believe 'no, na nadaya sila, na nagtatahi-tahi doon ng mga verses, sila rin gano'n din, Father Mackenzie. And if they are having fellowship, no, they are having conversation about the Bible, which I no longer listen, no, I give no care anymore, no. However, I can hear all of you kapag nagpag-uusapan yon about the weaving of the verses. It's the same banana Brad Enoch, no. Kukuha ng talata kay Juan, tatalon kay ganito, lilipat. It's the same thing, walang nagbago. At ang masaklap, alam mo Brad Enoch, is mas humahatol sa maraming tao. Even yung mga kasama nila sa loob, sinasabihan nila na lumabas na kayo dyan sa NCGI kasi mapapahamak kayo dyan. But Father Mackenzie, sa tingin mo ba tama yon? Para sabihin ng isang nagtuturo, no, sabihin niya sa isang nangangaral at gustong umakay, no, sasabihin mo sa mga dati mong kapatid, no, lumabas kayo sa NCGI kasi mapapahamak kayo dyan, no, baka makasama kayo sa galit ng Diyos at mapahamak kayo. Hindi ba para niya nang hinatulan yung mga kapatid niya doon kahit mabubuti, Brad Enoch, Father Yes. Mackenzie? Ganun po ang lalabas. O hindi yan sumusunod kay Jesus sa sinasabi ni Jesus, tignan mo muna yung sarili mo. 'Di ba? Sinasabihan mo yung mga kapatid mo na gano'n, ikaw troso yung nasa iyo. Alam mo ba, Father Mackenzie, kung sino kausap ni Jesus nung time na yon, nung sinasabi niya yun? Yes po. Ang kinakausap niya nun, 'di ba, Father Mackenzie, yung mga alagad niya. Kasi yung mga Yeah. alagad niya, yun ang mangangaral, yun ang mga magtuturo, yun ang mga magpapagaling ng mga tao, no? Kaya Yes. sinabihan ni Jesus yung mga alagad niya, huwag mong tatanggalin yung puwing sa mata ng kapatid mo ng palit-lit, ikaw itroso pala yung nasa iyo. Siguro din naman yan, ikaw, di ba? Bago ba alisin yung sa, di ba? Nagkataon na kasi na may mga tao rin no, na nakikinig, pero ang tinuturuan niya rin, yung mga disipulo niya, yung mga alagad niya. Bakit itong mga nagtuturo ngayon, ito ang nakakalungkot, Lord Enoch, no? Bakit sila ganon? No? Nasasabihin nila na lumabas na kayo dyan sa MCGI, mapapahamak lang kayo dyan, madadamay lang kayo, no? Gagamitin yung talata sa Revelation na wala namang kinalaman doon, Father Mackenzie. Nakakalungkot, no, Father Mackenzie, no? Gusto mong, you want, no, kumbaga, to bring down the house of MCGI, no? Bakit ganun mo naman tinatrato yung mga kapatid mo dati na ginagawan ka na mabuti, na tila ikaw ay self-righteous, na tila ngayon sa inyong pinagsasama-samahan, kayong mas nakakaunawa at kayong higit, na tila kayo ang kinakasihan ng Diyos o sinasama ng Espiritu Santo, na sinasabi ninyo na um, ang MCGI ay hindi yan ang bayan ng Diyos kasi hindi naman yan yung nakasulat, no? Na maging exegetically, kung ang pagbabasa ay exegesis, ano? O gumamit ng hermeneutics, no? Pero bakit, Brad Enoch, ginagamit nyo rin yung talata na kapag kayo nang nag-uusap-usap, sinasabi nyo na, sinabi ng Diyos, no, na huwag niyong isipin kung anong inyong sasabihin sapagkat bibigyan kayo ng Diyos ng bibig na hindi matututulan. Ba't pati ikaw sinushoot mo yung sarili mo doon? Sinasabi mo sa MCGI na hindi kayo yan, pero ikaw, sinushoot mo rin yung sarili mo sa Bible. Anong tawag mo doon, Brad Enoch? Kaya nga, no, Brad Enoch, na it makes, ako, na as a Bible believer, no, that makes it really sad, kung bakit may mga tao na nagbabasa ng Biblia, na nagigising sila sa realization na hindi ito para sa atin, ito yung libro ng Israel, na sinulat ng mga Israelita para sa mga Israelita, at sa mga hintil na magiging relevant kapag sinunod yung Jesus' teachings, Ang nakakalungkot kasi, Brad Enoch, hanggang ngayon, lalo na sa mundo ng MCGI, tila ba, nakapasok pa rin sila sa mundo ng Biblia, Yung naman